Alas 12 na po na tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Nakatapos ka na ng kolehiyo pero bakit parang hirap na hirap ka mag-adjust sa tunay na buhay at tutunay na trabaho? Parang feeling mo nai-stress ka at parang gusto mo na bumalik at mag-aral. Kung yan ang problema mo, huwag ka mag-alala, sagot na kita. Una, pag-usapan muna natin, ano ba ang dahilan kung bakit tayo nai-stress? Kasi, ang reality, number one dahilan, iba ang trabaho sa eskwelahan. Sa school, fixed and schedule, guided ang lessons. Di ba? Sa trabaho naman, syempre naman, fixed and schedule, kaso lang, self-learning. Walang taong magtuturo po sa inyo. Minsan, di ba, wala ka pa mapagtanungan. Kaya nga, importante po, itong solusyon. Mag-observe tayo at huwag kang mahiyang magtanong. Nako! Grabe, kasi minsan ayoko magtanong, baka sabihin wala akong wala naman talaga tayong alam. 'Di ba? Mag-research po tayo. Number 2, dahilan kung bakit ka na-stress. Hindi mo nagagamit lahat ng mga natutunan mo sa school. Alam mo, iba talaga yung books, iba yung real world application. Kaya nga importante. Alam mo, it's not anymore how much knowledge you know in school, it's how much you apply. Develop soft skills. Kaya alam mo, ang dapat natin patutunan ngayon, paano makipagkapwa-tao, paano makipag-usap sa tao, paano makisama sa tao. Sa tao, yun po. Reason number 3 kung bakit tayo nai-stress sa trabaho from school, kasi nga, kulang tayo sa time management and discipline. And no offense meant. Baka sanay na kayo sa cramming. Ay, hindi uubra sa trabaho yan. Kailangan meron tayong to-do list bago pa tayo matulog. Sinusulat mo na. Di ba? Pagkatapos po niyon, iwasan po natin mga distraction. Wala mo ng cellphone, wala mo ng TikTok. Focus muna tayo sa task at hand. Pangatlong dahilan kung bakit ka siguro na-stress kasi hindi ka pa sanay sa professional environment. Tatandaan mo, ngayon ay binabayaran ka na. Pwede na mag-demand ang mga boss mo. Kaya kailangan po, gumamit po tayo ng tools. Gumamit po tayo ng AI. Gumamit po tayo ng computer. Di ba? Para mas mapadali po ang ating working process. And pang-5 dahilan kung bakit ka rin nahihirapan mag-adjust, siguro, dahil sa pressure and expectation. Siyempre, una, sa mga boss. Pangalawa, co-employees. Minsan, tinatambak ka ng trabaho lalo kung bago ka. Siyempre, may expectation din ng pamilya. Ito lang sabihin ko sa inyo. Kung kayo na-stress, hinga. Hingang malalim, take it one step at a time. Kailangan po matuto po tayo sa ating pagkakamali. Ilista po natin lahat ng ating pagkakamali at wag na natin ulitin. Lahat ay nag-uumpisa na walang alam. Kaya mga ka-friendship, kung fresh grad ka, hindi ibig sabihin yan, wala kang halaga sa workplace. Kaya kailangan mag-adjust ka sa kultura. Huwag kang aayaw kahit na ikaw ay nahihirapan at huwag kang magpapapressure sa ibang tao. Sana natulungan kita sa episode na ito, mga fresh grads. Tatandaan, tamang karunungan at tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Kandidato sa pagka-Vice Mayor sa Maguindanao del Sur, maayos na raw ang lagay matapos barilin habang nasa isang programa. COMELEC tinawag na election-related violence ang insidente. Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito duman, sir. Philippine National Police, umaming convoy nga nila itong nasita sa EDSA busway kagabi. Pero bakit kaya sila dumaan doon kahit bawal? Sa Maynila, 2 Chinese at driver nilang Pilipino arestado matapos mahuling nag-e-espiya umano sa mga base militar pati na sa Malacanang. Drag racing sa Ermita, sinalakay ng mga otoridad. 5 arestado, isa sa mga suspect ng bangga ng pulis. At Chris Aquino, agaw eksena sa isang awards event. Hudyat na ba ito ng kanyang pagbabalik sa showbiz? Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahuli ang nagpakilalang convoy umano ng PNP chief matapos dumaan sa EDSA busway sa Ortigas. Sino yan, sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Sino po yan, sir? Sa PNP lang. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Wala po. Hinahabol namin yung rally sa PNP to eh. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kagad kanina. Sir, ano naman talaga dito na ano, makikita tayo ng ano, sir, oh. Nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi ano. Yan ang naging eksena ng parahin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, ang motorsiklo ng PNP Highway Patrol Group at dalawang SUV sa busway bandang alas 6:30 kagabi. Umalis din daw ang convoy pero bumalik ang motorsiklo ng HPG para magpatiket. Kinumpirma naman ng PNP ang nangyari. Sinadya raw ng convoy na magpaalam para makadaan sa busway dahil may hinahabol na importanteng meeting sa Camp Crame. Tumanggi na silang pangalanan kung si PNP Chief General Romel Marbil ba talaga o ibang opisyal ang sakay ng convoy para raw sa kanilang seguridad. Ito pong ating opisyal ng PNP na sakay po nitong convoy ay kailangan po na dumaan at gamitin po yung carousel lane because his attendance is urgently needed po sa Camp Crame. Bababaan pa ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price para sa imported na bigas. Simula Sabado, Marso 1, dapat wala ng imported rice na mas mahal sa 49 pesos per kilo. Ito ang unang pagkakataong magpapataw ng MSRP na mas mababa sa 50 pesos. Pero agad ding nilinaw ng DA na sa ilang mga lugar lamang ito ipatutupad kabilang na ang Metro Manila. Sa mga probinsya raw kasi talagang mas mababa na ngayon ang mga presyo. Nang unang ipatupad noong January 20, 58 pesos ang initial MSRP na inuutos ng DA para sa 5% broken imported rice. Pumalo kasi hanggang 64 pesos ang kada kilo nito kahit bumaba na ang presyo sa world market. Kaugnay ng maximum suggested retail price para sa imported na bigas at iba pang isyu, makakausap natin si Assistant Secretary Joycel Pandillo, ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali sa iyo, Sheryl, at sa lahat ng inyong tagapakinig. ASEC, ano po ang pinagbasihan nito nga 49 pesos na MSRP sa imported rice po? Gaya po ng na-forecast po ng ating kagawaran na dahil stable po yung ating global prices ng bigas at nung Feb 21 nga po ay naging 490 pesos po, 490 US dollars po ang landed cost po ng ating bigas per metric ton. Nung ating pong kinumpute ay kaya na po nating ipatupad yung 49 pesos na MSRP kada kilo ng bigas. Bukod nga po rito ay nananatili pa rin po kasi yung mas mababang taripa po natin sa imported rice. ASEC, para doon po sa mga hindi marunong tumingin ng klase ng bigas, paano ho ba makakatiyak ang mga mamimili na hindi magkaroon ng mislabeling? Meron po kasi tayong mga bantay presyo. Yung DA po may ganun po through our Agribusiness and Marketing Assistance Service at ang ating pong DTI ay katuwang din po natin sa patuloy po na pagbabantay po sa ating merkado para po i-check kung wala po bang na makikita ang mislabeling po sa ating mga retailers. At meron din po tayong programa para po dun sa ating mga mamimili na kung sa palagay nila ay meron pong mislabeling ay maaari po silang mag-post po ng sa ating gamit po ang bantay ang hashtag bantay presyo. Hanggang kailan po? Para ma-report po ito. Apo, ASEC, hanggang kailan po epektibo itong MSRP sa imported rice? Posible bang mas mapababa pa po ito doon sa sinasabi nating 49 pesos? Yes po, posible pong mapababa po ito.
depende po ito sa mga susunod na araw. Titingnan po natin kung magiging magkano po ang takbuhan po ng ating bigas sa merkado at kung kaya po itong pababain at mananatili po yung magandang presyo sa global world market po ng bigas ay makikita po natin na baka pwede po itong ibaba. At mananatili po ito hanggat mapastabilize na po natin ang market price ng bigas po. Sumusunod naman po ba ang lahat na papakiusapan? Kasi hindi nyo naman po pwedeng i-impose to Maximum suggested retail price nga po. Sumusunod naman po ba yung mga tindero natin? Sa nakitaan po na pag-iikot po ng DA at yung ating pong mga partners ay nakikitaan naman po ng pagsunod kung meron naman pong tumataas pa sa presyo ng ating MSRP ay sila po ay pinagsasabihan at tinatanggap pa rin po namin sa ngayon dahil meron pa po kasing natitirang mga presyo na mataas po yung kanilang pagkuha. Kung yung mga ganun pong dahilan ay pinapakinggan naman po namin. Pero ina-encourage po namin sila talaga na sundin po nila yung aming MSRP. Yung pong 49 pesos, anong klaseng bigas po yun, Asek? Ito po yung 5% broken po ito na imported rice na well-milled po ang mga ito. Ganun lamang po kaliit, kakonti, 5% lang yung broken dapat. Opo, na imported rice po. Kasi sa imported lang naman po namin pinapairal yung MSRP. Opo. Sa ibang issue naman, nanawagan po ang Samahang Industriya ng Agrikultura na magtakda rin daw po ng maximum suggested retail price sa sibuyas naman. Umaabot na kasi daw po ito ngayon ng 240 pesos kada kilo. Ano po ang dahilan ng mahal na presyo nito ngayon? Actually, as of kahapon po, yung prevailing market price po ng ating sibuyas sa NCR ay 180 pesos naman po ito. Kung meron man pong 240 pesos, ang nakikita po natin na nagiging dahilan po nito ay yung paupos na po kasi yung ating stocks ng last year po na anihan natin at sa mga ibang imported. Pero inaasahan na po kasi namin na bababa na rin po ang presyo ng sibuyas dahil may mga dumating na po tayong imported na sibuyas at nagsisimula na rin po ang anihan po natin ngayon sa ating onion farm. Kaya yung pinadating po natin na mga sibuyas ay mararamdaman na po natin sa mga darating na araw at kung magiging maganda naman po ang presyo ng sibuyas, nakikita po natin, baka hindi naman na po kailangan pong mag-impose din po tayo ng MSRP sa sibuyas. Opo. Kung mahal ang sibuyas po, ay bagsak presyo naman po o palugi na ibinebenta ng mga magsasaka sa Nueva Ecija dahil naman sa oversupply, yung pong kamatis. Lagi na lang po itong ganito po ang problema. Ano po ba ang term solution, long-term solution ng DA kaugnay po nito? Meron po kasi kaming mga interventions po talaga sa kamatis like we give po processing facilities and equipment po para sa ating producers po ng kamatis. At meron pong plano ang actually magpo-procure or magtatayo na rin po kami ng facility or cold storage facility na mega sa Taguig para po dito po natin ilalagay yung ating mga sobrang kamatis na maaari po itong procure din po ng ating FTI. So, may mabibigay po bang, opo, Maasek, so, may mabibigay po bang tulong ang DA sa mga tomato farmers na apektado ng oversupply? Kung meron pong oversupply ang ating mga farmers, maaari po kasi silang makipag-ugnayan sa ating Agribusiness and Marketing Assistance Division sa ating mga regional offices, lalong-lalo na po dun sa apektado po talaga, para matulungan po sila sa paglilink po sa merkado, pwede pong sa mga processor na mailink po sila para po bilhin yung kanilang mga kamatis. Pwede rin po silang lumapit sa kanilang mga municipal agriculture officers or doon po sa at saka sa provincial officers din po nila. Meron din po tayong mga kadiwa na pwede pong pagdalhan ng mga kamatis kaya wag po sana silang mag-atubili na lumapit para po mabigyan po sila ng tulong ng departamento. Marami pong salamat, Asek Joycel Panlilio ng Department of Agriculture.
Sa iba pang balita, arestado ang isang grupo ng mga Pinoy kasama ang kanilang Chinese na leader dahil sa pang-eespiya ayon sa PNP. Nadiskubre raw kasi na minamanmanan ng grupo ang ilang kampo ng militar, pati na ang Malacanang. Magbabalita si Elaine Fulgencio. Hinarang ng mga ahente ng NBI Special Task Force at Cybercrime Division ang lalaking yan na nasa loob ng sasakyan sa Malate, Manila. May nagtimbre kasi na may mga umaaligid sa kampo para mangalap ng impormasyon. Nahuli ang 3 Pinoy na driver. Ang itinuro nilang boss, 2 Chinese. Ang mga sasakyan nila kargado daw ng mga gamit pang espiya. Ito yung tinatawag na IMSI catcher. Ito yung ginagamit ng mga suspects sa tuwing nag-iikot sila sa mga public places. Kaya daw nitong humigop ng signal at makuha yung impormasyon ng gadget ng mga taong nasa lugar na yun. Sa pagkakataong ito, hindi basta-basta mabibili online ang mga gamit na nasabat. Ito ay mimic cell tower. It captures IMSI numbers, track location, intercept metadata. Ang nakita naming phone application that is being utilized to remotely access these devices is yung PIT-SMS galing sa China, Beijing. But we're not saying it's from China or Beijing. Yun lang yung lumabas na IP address niya. Sa investigasyon, umiikot ang mga sospek sa mga kampo ng militar tulad ng Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Camp Crame, pati sa Malacanang at US Embassy. Pero ito lang ang naging pahayag ng isa sa mga sospek. Wala naman ako, yun lang, mag-drive lang daw po ako. Hindi mo kinakalikot yung gamit? Kinakalikot ko po. Tinuro nila sa akin kung paano, pero di ko po alam kung para saan po yun. Inaalam kung may koneksyon ng mga nahuli sa noonang Chinese spy na inaresto noong Enero. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na lalong paiigtingin ang kanilang intel operations at seguridad sa mga base militar. Para sa 1PH, Elaine Fulgencio, News 5. Susunod, Party List Group hiniling na ma-disqualify dahil sa pag-sponsor ng papremyo sa isang pista sa Batangas. May sagot dyan ang inirereklamo. Bagong coronavirus mula sa paniki na nakakahawa rin daw sa tao na diskubre sa China. Dapat ba tayong mabahala? At malapit na ang mapanood ulit ang kantawanan show na Sing Galing. Sing Master na si Kay Brosas at Joke Boss at OPM hitmaker Ray Valera. Makakakwentuhan natin dito sa studio live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Samantala, critical pero stable daw ang lagay ngayon ni Pope Francis na nakakonfine pa rin sa isang ospital sa Rome, Italy. Ayon sa Vatican, may nakakabit pa ring oxygen sa Santo Papa matapos tamaan ng double pneumonia. Pero hindi na raw dapat ikabahala ang nakitang problema sa kanyang kidney. Tuloy-tuloy naman ang pag-aalay ng kandila at dasal ng ilang Katoliko sa labas ng ospital. Sa St. Peter's Square naman sa Vatican, sabay-sabay ding nagrosaryo ang daan-daang mananampalataya sa pangunguna ni Cardinal Luis Antonio Tagle kaninang madaling araw. Tuloy-tuloy din ang panalangin ng mga simbahan dito sa Pilipinas para sa Santo Papa. Kung ano nararamdaman natin, lalong-lalo na sa hanay ng simbahan, of course, concerned tayo. Pinakamainam na dapat gawin natin dito ay ipagdasal talaga siya. Wala naman po tayo magagawa. Tayo bilang mga mananampalataya, ang sakali man na pwede nating mai-contribute dito ay pumiling talaga ng tulong sa Panginoon and hoping that the Lord is going to grant healing to Pope Francis. Ngayong uso ang dengue, mahalagang may sapat na supply ng dugo ang mga ospital. Kaya bilang tulong, nagsasagawa ngayon ng bloodletting activity ang Alagang Kapatid Foundation. Para sa update, magbabalita live si Laila Pangilinan. Laila, kumusta dyan? Cheryl, muling ang nagkaisa, no? Mga empleyado ng TV5, ganoon na rin ang mga empleyado ng Signal dito sa ating Launchpad building. Ito ay para sa ating taunang blood donation drive.
Ito na nga ang ika-4 na taon ng dugong magkapatid ayon kay Alagang Kapatid Director Menchi Silvestre. 2 beses kada taon ginagawa ang bloodletting activity na ito kung saan voluntary ang pagdodonate ng mga empleyado. Layon ng voluntary blood donation natin ngayong araw na malampasan ang kanilang target na 120 donors noong nakaraang taon. At sana nga raw ay umabot Cheryl ng 150 ngayong taon, lalo na at kritikal ang supply ng dugo dahil dengue season bukod pa sa ibang pasyente na nangangailangan ng blood transfusion. Binigyan diin ng Alagang Kapatid na importante ang magbigay ng voluntaryong dugo at sana nga raw kung may pagkakataon mainam na makapag-donate sa pinakamalapit na blood bank. Sana rin daw ay matanggal ang takot nating mga Pilipino at sumubok sa pagbibigay ng dugo ng voluntary. Alam mo, Cheryl, kanina naispatan din natin ang ating TV5 President na si Sir Guido Zabaliero at maging siya ay masaya dahil nakikita niya na tayo ay united sa pagbibigay ng ating dugo. Simpleng bagay para sa mga empleyado ng TV5 at ng Signal pero napakalaki ng impact lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng dugo. Maging siya, binigyan niya ng diin na talagang importante na lahat tayo ay nagkakaisa na magbigay voluntarily ng dugo. Ang pinaka-latest tally natin, nasa 76 na ang successful blood donation natin dito na voluntary at hanggang alas 3 pa naman ang ating voluntary blood donation. Kaya may oras pa na humabol ang ating mga empleyado para umabot tayo sa ating goal na 150 blood donors. Tulong-tulong tayo mga kapatid para mabigyan din natin yung mga nangangailangan lalo na nga at panahon ng dengue. Yan muna ang pinaka-latest dito, Cheryl. Laila, can you hear me? Kasi ito ginagawa nga natin, 'di ba, twice a year dito sa ating kumpanya. Doon sa mga interesado rin na mga kumpanya na gawin katulad ng ginagawa natin dito sa Signal at sa TV5, ay may makakausap ba tayo dyan mula sa Philippine Blood Center para doon sa mga interesado, ma-announce man lang kung paano sila makikipag-coordinate? Oo, lalapitan natin si Sir Jeric. Halika, Ayan, Kuya si Joey, Jeric. tayo nang lumapit dahil katatapos lang niya actually dito sa ating apheresis machine. Ito yung parang 3-in-1 na kapag dito kinuha ang dugo mo, hinihiwalay na nila yung mga white blood cells sa red blood cells. Pero Sir Jeric, nagtatanong po si Cheryl, paano po ba kung gusto ng iba pang kumpanya na maging katulad namin na nagdo-donate voluntarily ng dugo? Ma'am, you can contact po anyone sa Philippine Blood Center. Kami po na mga donor recruitment officers din po ng Philippine Blood Center ay pwedeng makipag-coordinate sa inyo para sa gagawing blood donation activity. Meron po ba tayong numero or social media page or email para makipag-connect? Yes po. Sa Facebook po at PBC DOH. Yan po ang pwede. Then nandun din po yung ating mga numero, contact number po doon sa Facebook page ng Philippine Blood Center po. Ngayon ba, Yang naririnig ka ni Sir Jeric, baka meron ka pang questions para sa kanya. Sir Jeric, ngayon pong tumataas o mataas ang bilang ng kaso ng mga dengue, Ang sinasabi po ng DOH ay may 9 na lugar na mataas ang kaso. Tumaas din ba talaga yung pong demand sa dugo po mula po sa Philippine Blood Center? Hello ma'am. Based po doon sa report naman po na nagagather, yung demand po ay hindi naman po ganun kataas. Actually, mataas pa po yung supply natin sa ngayon dahil hindi naman po lahat ng dengue cases ay sinasalina ng dugo po. Mataas po yung cases, yes po, pero karamihan doon po ay hindi naman po ganun ka-critical para sa lina ng dugo. That's good to know po. Pero yung pong hinihingi, yung mga request po sa Philippine Blood Center, ano pong sakit ang talagang mataas ang demand po ng dugo? Ayan po, nandyan pa rin po yung ating mga blood diseases na cases po. Like leukemia and thalassemia po. And then yung mga bumababa po yung dugo due to anemia po.
Siguro po ito na yung pagkakataon din, Sir Jeric, na mahikayat yung ating mga televiewers po na mag-donate ng dugo. Ayan po, again, nagpapasalamat po kami sa TV5 Media Network, sa Alagang Kapatid Foundation sa patuloy po na pagsuporta sa voluntary blood donation. Hinihikayat po natin ng lahat na kaya po at able na makapag-donate ng dugo. Kung alam nyo naman na pwede kayo at pasado dun sa screening. Open po ang ating mga blood services facility. Bukod po sa Philippine Blood Center, nandyan po ang iba't ibang mga hospitals po or blood service facility kung tawagin po natin, na open po anytime para sa mga gusto mag-donate ng dugo. Marami pong salamat. Ikaw, Laila, susunod ka na bang magdo-donate? Pupwesto ka na rin ba dyan? Yeng. Oo, nako. Magpapa-evaluate tayo kung pwede at kung pasado ang ating dugo. Pero alam mo, no, Yeng, magandang balita yon, no, na hindi man nasa below yung ating supply ng dugo, wag na rin nating antayin pa na bumaba ito. Kaya ito, importante talaga na meron tayong mga voluntary blood donation every now and then, di ba? So, pupunta na ako dito, Yeng, at magpapa-assess na ako ng aking dugo. Yan muna ang pinakahuli. Balik sa'yo. Thank you, Laila Pangilinan. Hinikayat ng health experts ang pamahalaan na palakasin ang surveillance sa bagong nadiskobring bat virus na nagdudulot ng panganib ng animal to human transmission base sa isinagawang pag-aaral sa China. May pagkakahalintulad daw ang virus na ito sa virus na responsable sa COVID-19. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Dr. Maricar Limpin, ang past president ng Philippine College of Physicians. Magandang tanghali po sa inyo, Dr. Limpin. Yes, magandang tanghali, Cheryl, and magandang tanghali sa mga nanonood natin. Doc, ano ba ang impormasyon natin sa bagong nadiskobring bat virus na ito? Yes, itong virus na ito, kung tawagin nga yung HKU5-CoV2, no? So, yun yung pangalan ng virus. Na-discover ito sa isang paniki. At ang nakita nila dito, yung abilidad na makapasok, maka-infect sa tao ay very similar doon sa way of entry ng COVID-19 na virus. So, ganun yung natin, yun yung mga so far na natutuklasan. Pero ang sinasabi din doon sa mga pag-aaral, yung ability na makapasok at mag-cause ng infection sa tao, hindi pa rin siya katulad ng abilidad ng COVID-19 virus na maka-infect ng tao. So Okay. much lower yung yung infectivity nito. So kung may pagkakahalintulad po ito sa virus na responsable, Doc, sa COVID-19, ay may banta rin po ba na posibleng magdulot ito ng pandemya? Well, pwede, no? Pwede. Pero as of now, hindi namin i-advise na matakot o mag-cause ng alarm, no, para sa mga kababayan natin, pati na rin doon sa Department of Health, no? Kasi so far yung risk ay hindi kasing laki ng risk na nakita natin sa COVID-19. But parehas lang din ng COVID-19, ano? Initially, hindi rin natin nakita yung ganong kalaking risk, pero nakita naman natin kung ano ang nangyari. So, ang pinaka-importante lang, I do believe, ay ang ating gobyerno, yung surveillance system natin, siguraduhin nating malakas na ito at ma-identify kaagad natin just in the event na makapasok ito at mag-cause ng infection. Linawin lamang po natin, Doktora, na posible pala yung animal to human transmission ng nasabing bat virus, pero wala pa naman pong human cases nito. Wala pa namang human cases, no? But possible. Kasi parehas yung entry doon sa respiratory system natin, no? Kung paano siya magkokos ng infection. Parehas doon sa COVID-19, except yung ability niya na mag-cause ng infection, maka-enter, hindi ganun kabilis at kaganda katulad ng COVID-19. So in a way, hindi pa tayo talaga dapat na mag-alala, no? Mahirap din na
masyadong pinampangunahan natin, no, yung virus na ito kasi kailangan siguraduhin muna natin, we do not want to cause an alarm na magpanik ang mga tao. Dumarami po yung mga Pinoy na nag-aalaga ng paniki, Dok. Dapat ba nating itong ikabahala? Yun, yung siguro isa yan sa mga dapat na tingnan ng ating gobyerno, no? Kasi kung masyadong yung mga paniki na yan, baka makakuha sila ng infection. Kasi so far sa ano, no, sa hayop pa lang ito nakikita doon nga sa bat, no. But we do not know kung maisasalin nila ito sa tao. So hopefully sana yung kung may mga alaga kayo na paniki, siguraduhin ho ninyo, or any pets for that matter, no, maski yung iba minsan nag-aalaga ng monkey, alam din natin pwedeng ang tagadala ng infection ay yung mga hayop na yan. Siguraduhin lang ho nating naalagaan natin ng mabuti at napapatingnan din ho natin doon sa mga vet med, no, yung mga alaga po natin. Gaano po kahalaga na maagapan natin itong bat virus, Dr. Limpin? Ano yung mga dapat gawin ng ating pamahalaan ngayon pa lamang? So kailangan siguraduhin natin na in place naman 'yan, no, na talagang mino-monitor nila lahat ng mga pumapasok dito na mga bisita from other countries, particularly doon sa China kasi since sa China naman nanggaling ito, na siguraduhin natin na hindi makakapasok yung anyone na meron ng simptomas like yung sakit, no. Siguraduhin lang natin tapos ma-check muna natin kung yung sakit niya, kung ano ang nagiging dahilan, ano, bago talaga completely na pabayaan natin yung tao. Ano naman din po ang ating paalala sa publiko sa gitna nga po nitong issue ng bat virus? Yes, sa ating publiko naman, importante lang ho, wag ho kayong magpanic, no? Kasi wala pa naman ho talagang napakita na from bat to human na transmission ng sakit, no? So, wag ho kayong mag-alala. I am very sure ang ating Department of Health, pati na rin ang on top na rin dito yung World Health Organization, ano? So, importante na itong dalawang agencies na ito ay masiguro na hindi ho magkaroon ng pandemya na katulad ng coronavirus 2, no, na siyang naging dahilan ng COVID-19, no, na naranasan ho natin noong 2020. Dr. Limpin, isingit ko na rin po itong hindi pa matukoy na sakit na sanhinga ng pagkamatay ng higit 50 tao dyan sa Northwest Congo sa nakalipas na 5 araw o 5 linggo. Una raw itong natukoy sa 3 bata na kumain ng paniki. May impormasyon na ho ba tayo tungkol dito? Yes, wala pa tayong information, ano, kasi up to now hindi pa nila nalalaman kung ano talaga ang pinaka-main na cause nung sakit, no, na nakita o ikinamatay nung mga tao, no, lalong-lalo na yung 3. Pero I'd like to emphasize, no, yung lalo na yung 3 bata, ang kinain kasi nila patay na hayop, no. So dahil ang kinain nila ay patay na, so dead na. So 'di ba, Cheryl, alam naman natin yung ayaw na talaga nating pabayaan na kinakain pa yung any animal meat, no, na kakainin pagkatapos na mamatay. Kasi we do not know kung namatay sila from natural cause, no, yung namatay lang dahil matanda na, ganyan, or namatay sa isang sakit, no. Ang problem kasi dito baka namatay sila sa isang sakit, so puwedeng dahil kinain natin yung meat nila, maaaring mag-cause ito ng problema din sa atin. Na nangyari, nakita natin doon sa 3 bata at saka sa iba pang mga tao sa Congo, no. So importante talaga na siguraduhin natin na walang makakain na patay na animal meat ang mga mamamayan natin. Alright. Maraming pong salamat, Dr. Maricar Limpin, past president ng Philippine College of Physicians. Magandang tanghali mga kapatid. Marami ang naantig sa pagkapakalbo ng isang mister sa Agusan del Sur. Ginawa niya kasi ito bilang pagsuporta sa kanyang misis na inoperahan sa ulo. Ikaw kapatid, paano mo sinusuportahan ang mahal mo sa buhay?
Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Yung pagdarasal para po sa bawat isa, kaligtasan. Pangalawa po, para yung kapaligiran na maging malinis para safety sa lahat na anumang karamdaman. Pag kailangan nila yung tulong ko, tutulungan ko sila. Sa pangailangan ng financial, kung may iaabot, bibigyan. Sinusuportahan ko po ang mahal ko sa buhay sa pamamagitan po ng produkto po namin sa Guimaras. Yung produkto po o kita po ng aming farm, ayun po ang tinutulong ko po dito sa pamilya ko sa Manila. So, dapat as family, yung parang andyan ka pa din, andyan ka rin para sa family. Parang natawag doon, emotional Support. Yes. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, Singmaster Kay Brosas at Juke Boss Ray Valera magbibigay ng patikim sa aabangang Singgaling Live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hola mga kapatid, hindi lang po original video kay Kantawanan na Singgaling ang magbabalik, pati rin po ang OPM legend na si Mr. Ray Valera bilang Juke Boss at Singmaster TV Actress of the Year Kay Brosas na makakasama po natin ngayong tanghali dito po sa studio! Hi! I love it! O, diba? Hello! Ganyan talaga pag TV Actress of the Year. Hindi ako mapaniwala. Hindi mo rin ma-prank to. Oo nga. Wala mo sabihin sa prank. Akala ko po after niiyak kayo. Charot! Thank you. Sa Ibang- Platinum Stallion. No? Ay, congrats. Thank you. Oo, talaga. Ikalawang buwan pa lang ng 2025 pero parang taon mo na. I know, right? Sabi nga kasi, when it rained, it forced. Wali. Pero in fairness, natawa po ako doon. And yun na nga, ganito ba yung mga banter na makikita natin sa Singgaling, Mr. Ray? Oo, maraming salamat nga pala. Nasa news tayo ngayon. Yeah! Yes! Tama. Tsaka yung mga sinasabi niyong mga legend, mga kung ano na yun. Living legend. Living legend. Ang ano ko dyan, ang take ko dyan, parang sinasabing lumot, ganon. Huwag na sobra naman yung lumot. Hindi. Ang palinhaga naman, no? Ganon katanda na yun. Wow. Maraming salamat Icon, Sinama talaga. kami Icon rito. talaga. Wala Ray na. Valera. Ako, salamat po. Dito po ba, pagdating ng March 1, meron din kayo mga opening number? Ay, oo, palo. At saka marami kaming mga bagong kasama ngayon doon. Oh, wow. Ipakikilala sa mga production numbers na palong-palo. Biro Wow. mo, Ella May Saison. Grabe. Pakatapos, Mito Yunting. Pakatapos, meron ka pang, ano ba to? Nina. Nina. Na palong-palo yung ang baba ng boses. Actually, Ha? actually nga, nung nakita ko kasi nung MediaCon, sana napanood nila sa mga socials ng DT5 at sa ilan ng mga news items natin, nag-buzzking pa. Kumbaga parang nag-surprise na Mr. Randy Santiago, si Ella May, si Mitoy, and si Tsaka si Ethel. Sir Benny sa turno, kasama din namin. Oo. Nag-surprise sila sa mga mall-goer, tapos tuwang-tuwa po yung mga mall-goer. Naisip ko lang, parang variety show na to. Hindi lang to kantawanan, hindi lang to game, parang game show, di ba? Parang talent search. Dapat. Buo na variety show Kung kasi. napanood mo kung kumanta sa mall, nagpapamigay ako ng pera. Ha? Ay! Kaya maraming Kaya tao. nagkakagulo. Pwede naman po i-sample dito. Kaya nagkakagulo. Bekenemen. Bekenemen. May patungwag ka dyan. Oo, balita ko bukod dun kasi tumaas nga yung ipamimigay niyong premyo para 100K na ata. Oo, dati kasi 50K, nakakaluwag-luwag. Correct, parang nga nakakaluwag. Kala mo sa akin Bumaba pa galing, yung- ano? Oo. Nakakaluwag. Pero alam mo, ang kagandahan doon sa Singgaling na yun, parang kasi, nung panahon namin umpisa, nung una yun, parang panahon ng pandemya. Kaya kailangan ng mga tao ng, mawala yung uta. Ito naman, alam niyo naman yun, binabanggit ni Shell kanina yung mga tungkol sa mga pandemya. Diyan na naman. Kinakabahan saka tayo. Kaya nga eh. alam niyo na nangyaring global na medyo kaguluhan. Correct. Yung mga geopolitics natin, medyo kailangan din natin. Ilalim na niyan, Sir Ray. Entertainment. May iba. Kailangan Iba naman. Teka, wala. Ganun. Bidyokehan. Kasi yan ang Pilipino, ang gusto natin tumawa at kumanta. Oo. At Break. Kaya
Palong-palo ito, break lang. kantawanan Oo. galore. At dahil ito yung original video kay Kantawanan, pakakasabay sila kasi Sa buong may... Asia, excuse me, I was fact-checking myself. Oh, wow! So, I was fact-checked. So, Okay. sa buong Asia, Asia? gilang Pilipinas. Yeah, makakasingalong sila. Di ba? At si Marimar Tua pala nandito rin, yung pinakaunang winner natin. At ginawa niyo po siya ng kanta. At banggitin ko na. Opo. Ginawa ko po ng kanta si Marimar. Ang title ng kanta ay Nagpapanggap. Yeah. At istorya ng parang alam kong nagpapanggap ka lang Ay, ganun. na hindi mo naman ako totoo mahal. Pero nagpapanggap na rin ako. Nai-record na ba yan? Oo. I-release namin itong February na ito. Ay, sakto, no? Ginawa rin siya sa kanta sa akin, promise. Walang Oo. edges. Pero ano I-record ko kanta pa. yun? Binaga rin niya sa akin ang title, Handa na akong magmahal. Uy! So handa ka na nga ba magmahal? Let's watch this. Sorry lang. May video presentation pala. Oo. Handa na ako magmahal. Pero handang-handa na rin ako para sa singling. At Grabe ang dami- sinegue mo yun, hindi mo sinagot. So handa ka Ay! na nga ba magmahal? Handang-handa na ako mag-concert ngayon, 25K. Kita mo, May segue ko pa. Ngayon, July. Oo, May nga. concert. Babalik ako dito Oo. para promote sa Hanip kanila. kong no? Ayaw niya Iwas sagutin. Wala So, naman gusto mo kasi. pa rin mag-solo Ano bang travel? gusto mo sabihin ko? Nga. Nilaglag ko yung sarili ko, wale, nga. Ano to? Okay Baka lang, naman Monday. nanawagan po ako. Monday to Saturday ka naman umiere, Ito ba yung Miss camera ko? Kay? Ito ba yung camera ko? Oo. Pakibigay lang po kay Miss MJ yung inyong mga resume. Cheers na. Naku, madami mag-a-apply. Madami Gusto ko na mag-a-apply. rin maano kasi nakakapagod na. Nakakapagod ang kumayod hanggang Sabado, Lunes hanggang Sabado. Hindi. Pag bahal mo ang Oo. trabaho mo, hindi ka na mapagod. Ay, I love it. Hindi, kasi naman talaga nakaka-intimidate ka naman talaga. Na naman tayo sa ng intimidation. Grabe, Sino nakritik ka mag-a-adjust? tuloy. Sino mag-a-adjust ako? Nakita mo naman, di ba? She's dangerous. Ay, tara. Teka lang naman. Para naman ginawa mo akong kriminal. Kanta yun eh. Teka, Yung Uy, ibig nanalo sabihin, siya ha, sa kaso niya. pwede siya tumayo ng Congrats, sarili. diba? Diba? Oh, speaking of criminal. O Zero Criminal, nanalo po siya sa kaso niya. Thank you, Doon Lord. sa sa construction ng kanyang bahay. Ganun talaga. Sorry, Sir Ray, segue Alam ko na na yun, tayo. alam ko na yun. Segue tayo dyan. Oo. Pwede yung karapatan pa naman niya mag-appeal, pero good luck. Yun lang din. Congrats, Handa tayo congrats. dyan. Dami, puro blessings. I-invite na po natin lahat sila na manood po ng Singgaling dahil ang lapit-lapit na talaga. March 1. 5:45 p.m. Every Saturday. Sabado. Ano yun, 5:30. 5:45. Medyo bungol ng konti, no? Malapit ko na eh, no? Nakalimutan nga ni Sir Ray yung Lalagay- account nila, hindi Wala kasing pumunta. subtitles. Okay, lagyan subtitles. Singgaling, ang pagbabalik, ang aming grand come back to back, ganon. Ganun. Every Saturday po ito, 5:45, isang oras kalahati kami. Yes, Pak, ganun kasi. Hello, Sosyal. pakatapos Sosyal. 100,000 pag bonus round, ganon. Ganun. Iba pa. Ayan. At puro masaya lang kami. At abangan nyo yung aming bagong mga juke bosses, Miss Nina, Miss Ella May Saison, Si Mitoy. Mitoy Yunting, Venice. Sir Venice Saturno, Yung- lahat ng kanta ata sa video, okay? Kinakanta na ba? Correct, Imposible correct. lang kinakanta ng Venice Saturno. I love it. Thank So, yun you lang. so much po, Maraming Miss salamat. Kay, Sir Ray. Thank you so much. March 1 na po yan, Sing Galing. Pero ito yung other showbiz news ha. Busy man sa acting career, nagawa pa rin ni Jody Santa Maria na mag-aral ng acupuncture sa tenga. At ginawa niya itong research paper. Taray, bakit kaya? Sina Dimples Romana at Iza Calzado naman bibida sa horror film na The Caretakers. Narito pong report. Hindi lang daw glitz and glamour ang show business. Nariyan din ang stress. Kaya para makatulong sa stressful environment, pinag-aralan ni Jody Santa Maria ang NADA protocol. Yan ang acu-detox o acupuncture sa tenga. This is something that we need to do na sana yung HR makagawa sila ng program that would include this NADA session for their employees. Chinika niya ito sa launch ng kanyang bagong YouTube channel na The JSM Channel. Dito binabahagi niyang inspiring stories, mga napag-aralan, gaya ng topics connected sa psychology at kanyang mga travels. Ladies in red, ang two of the most beautiful faces ng henerasyon ngayon na sina Dimples Romana at Iza Calzado. Para ito sa premiere ng kanilang horror film na The Caretakers, produced by Regal Films at Rain Entertainment. Bago pa man ang premiere night, ibinida na rin ng Mama Dimps at Iza ang kahalagahan ng regular playdate ng pelikula at hindi pagkasali sa Film Fest. Iikot ang kwento sa dalawang ina na mag-aagawan sa isang ancestral house.
And to shake things up for 2025, of course, opening salvo, it's nice that we have something like this. It's more than a horror film, that's what I can say. Hindi lang siya basta horror film, hindi lang siya basta mananakot. There's a whole different story that you will be able to unfold once mapanood niyo po yung pelikula. Makamandag, dibdiban at kakaibang katatakutan ng mga eksena nila Dimples at Iza sa The Caretakers. Pero kahit gaano raw ka-intense inaabot ang kanilang mga scenes, saludo raw sila sa professionalism at galing ng isa't isa. Si Dimples always delivers a very good performance. You know, always sincere ang kanyang acting, and you know, she's very a dependable actress and very good actress. So it was nice to have her. Beyond The Caretakers na raw ang samahan ni na Mama Dimps at Iza. Naging personal cheerleader din daw ni Mama Dimps si Iza na natuwa lalo sa tagumpay ng kanyang karera. I would see Dimples on social occasions, and then I saw how her career really took off. And I remember, if you remember, I messaged you, you know, like showing support. Whenever I see other people succeed, I treat it as part of my success too. Showing na sa mga sinihan sa bansa ang The Caretakers. Nakakapogi ang pagiging healthy. Patunay dyan ang kapatid natin si Gabby Concepcion na bagong health and wellness champion ng MWell. Para po bigyan ng mukha ang balitang Mobile Journal, Denise Valdesancho. Healthy is the new handsome. Ganyan dapat. Sabi ng matinee idol na si Gabby Concepcion. Kahit busy, sinisiguro niyang active and fit pa rin siya. I take things moderately. Although lahat kinakain ko, lahat sinusubukan ko. Pero ngayon at nalalaman mo na ang what to eat and what not. Kaya naman laking tulong daw ng gadgets tulad ng MWell wearables na ring and watch, best paired with the MWell app. Pwede mo kasing ma-measure ang iyong heart rate, sleep, steps, and many more. And ang gaganda because this is the first time I would have ever had or never had a watch na meron akong picture ko. And ang laki ng benefits talaga ng makukuha ninyo with this watch. Abay kung picture naman pala ni Gabby ang nasa smartwatch, why not? Si Weng nga na long-time supporter ni Gabby, napabili agad. Yung mga features na about heartbeat, everything that made me buy the watch. That it will help every day. You could monitor yourself. Naniniwala pa rin si Gabby na health is wealth, kaya paalala niya sa lahat. Ay nako, ang daming information ngayon dyan. Ang dami natin nakikita sa internet, sa mga reels, sa mga vlog. So, hindi naman lahat yan pag sinundan mo, magiging healthy ka. Pero marami tayong nababalitaan ganun. Pero if we can avoid or follow kung ano yung tingin nating tama para sa atin, I really can't say what that is. Let's do what we can. Si Gabby ang piniling bagong health and wellness champion ng MWell. Siyempre, pinili niyang i-celebrate ang special occasion na yan kasama ang fans. It's a very special day. Sabi nga nila, if it's a special day, it must be a meaningful day. And it is definitely a very, very meaningful day for me because of MWell. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Congratulations are in order dahil kinasal na po ang kapatid natin at MQAA artist and best actor na si Cedric Juan. Nag-I do po sila ng aktresa si Kate Alejandrino sa isang intimate garden wedding. Last January na maging Instagram official ang relasyon nila. At itong Feb 19 lang nang ibahagi ni Cedric ang engagement nilang dalawa kasabay ng heartwarming message ng pagmamahal niya sa kanyang fiancé, now wife. Isa pa pong kinasal ay sina Michelle Gumabaw at ang longtime partner na si Aldo Panlilio. Ginanap po ang ceremony sa Makati na dinaluhan din ng ilang sports personalities. Agosto noong nakarang taon nang ma-engage ang dalawa. Congratulations! Spotted naman si Chris Aquino. Nagpakita na sa event po yan ng People Asia Magazine, People of the Year 2025. Dumalo po siya rito para suportahan ang kaibigang fashion designer na si Michael Leyva na awardee po ng event na ito. Kasama rin ni Chris ang anak na si Bimby. Ito po ang unang public appearance si Queen of Talk matapos siyang ma-diagnose na may autoimmune diseases. Aminado siyang not so okay yung pakiramdam niya kaya hindi rin siya nagtagal at nag-alis ng
kanyang yellow mask dahil mapapagalitan daw siya ng kanyang doctors. Pero perfect time aniya ito to come out dahil tiyempong-tiyempo na anniversary ng EDSA Revolution. Sa mga naghahanap naman na mapapasyalan, may bago na naman tayo mapupuntahan. Bukas na po ang isang atraksyon sa Pasay. Silipin natin yan sa pagbabalita ni Von Belenario. Hindi na lang naglalakihang mall at Manila Bay ang pasyalan sa Pasay dahil opisyal nang binuksan sa publiko ang MOA Sky. May lawak itong 65,000 square meters o higit ang laki at lawak sa Mall of Asia Arena. Tampok sa bagong recreational area ng MOA ang iba't ibang atraksyon. Nariyan ang perfect spot for exercise and fitness activities. May po-park din para sa fur parents at kanilang mga pet. May lugar din para sa mga arts and entertainment aficionado. Ito ang amphitheater na perfect for open-air performances, concerts at iba pa. Isa sa mga highlight ng Mall of Asia Sky itong MOA football pitch na nasa taas mismo ng mall. Isa itong full-size at world-class facility na merong 1,800 seating capacity. Buena mano hatid nito ang pagbubukas sa publiko ng training camp ng Women's National Football Team na Filipinas sa nasabing FIFA grade football pitch. Ito rin ang nagsilbi nilang homecoming exhibition na handog sa mga fans ng football. We haven't been home since AFF 2022, so it feels nice to come home and to be with our fans again and to show our support here. Locally here at home is something we always like to do. Pasabog na drone show naman ang pa-welcome sa Filipinas team sa kanilang homecoming activity. When we developed MOA Sky, as we were doing Mall of Asia's redevelopment and expansion, we truly envisioned a space that would be open, experiential, and free for all to enjoy. Bukas sa publiko ang MOA Sky na makikita sa Level 3 at Level 4 ng Mall of Asia. Ako si Von Belenario para sa 1PH. Yan po ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.